Habang lumalalim ang imbestigasyon, lumilitaw na si Dennis at Ronnie ang may pakana sa pagpatay kay Joy. Hindi naging madali ang naging paglilitis. Sa pag-akyat ni Mang Dolpo sa witness stand, marami ang umaasa na siya ang magiging susi upang tuluyang makalaya si Lorena. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Sa halip na pagtibayin ang kaso ng panig nila Lorena, naungkat ang isa pang napakatagal ng kaso na kinasasangkutan mismo ni Mang Dolpo. Ang dating nakaraan na akala niya'y nalimot na ng lahat, muling binuhay sa korte at ito'y nagdulot ng panghihina sa kanyang kredibilidad bilang saksi. Dahil dito, napilitan ang abogado ni Lorena na maging praktikal. Sinabi niya kay Lorena na kung sakali mang humantong sa pinakamasamang senaryo, mas mabuting baguhin niya ang kanyang plea mula sa not guilty tungo sa guilty. Sa ganoong paraan, maaari pang mabawasan ang bigat ng paratang laban sa kanya. Ngunit sa kabila ng payong ito, nanindigan si Lorena. Matatag niyang sinabi, "Hindi ko aakuin ang kasalanang hindi ko naman ginawa. Inosente ako at lalaban ako hanggang dulo." Ang kanyang paninindigan ay nagbigay ng inspirasyon, ngunit kasabay nito ay dala ang mabigat na responsibilidad. Sa kabila ng lahat ng hirap, hindi niya hinayaang matabunan ng kasinungalingan ang katotohanan. Samantala, si Tristan naman ay tila nawawalan na ng pag-asa. Paulit-ulit niyang kine-question ang kanyang sarili, pati na rin ang tadhana. Bakit ganto? Bakit mulat sa pool ay parang minamalas ako sa buhay? Ang mga katagang ito ay puno ng pait at panghihinayang, ngunit hindi siya pinabayaan ni Manang Pilar. Sa kanyang malumanay ngunit matatag na tinig, pinaalalahanan niya si Tristan. "Huwag mong hayaang lamunin ka ng kawalan ng pag-asa. Magtiwala ka sa proseso. Tandaan mo, ang hustisya kahit matagal ay darating at darating din." Ang mga salitang iyon ay nagsilbing ilaw kay Tristan. Kahit hindi ganap na nawala ang kanyang takot at pag-aalinlangan, nagkaroon siya ng bahagyang kapanatagan. Habang nagaganap ang lahat ng ito, nagpunta si Amber sa City Jail upang bisitahin si Lorena. Ngunit sa halip ng pagdamay ang dala, galit at sama ng loob ang kanyang inihayag. Sinabi ni Amber, "Ikaw ang pinakamasamang taong nakilala ko. Wala kang ibang ginawa kundi sirain ang lahat ng nasa paligid mo." Para kay Lorena, napakasakit marinig ang mga salitang iyon mula sa kanyang stepdaughter. Ang kanyang tanging nagawa ay umiyak at muling igiit ang kanyang inosenteng pagkatao. Ngunit sa puntong iyon, tila bingi si Amber. Ang kanyang puso ay puno ng galit at puot. Kumpara sa iba ay tila walang epekto ang naging testimonya ni Mang Dolpo. Ibang usapan naman kay Wilfred. Habang nakikinig siya sa mga salaysay, may kung anong damdamin ang unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Bakit ganito? Bakit ramdam ko na nagsasabi siya ng totoo? Bulong niya sa sarili. Unti-unti na ring nagkakaroon ng puwang sa kanyang isipan ang posibilidad na totoo nga ang sinasabi ni Lorena. Na inosente ito at isa lamang biktima ng isang mas malalim na sabwatan. Dahil dito, halos di na makatulog si Wilfred. Di rin siya makakain na maayos. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang tanong kung sino ba talaga ang dapat niyang paniwalaan. Ngunit sa halip na makatulong, lalo pang nilalason ng demonyitang si Ronnie ang kanyang isipan. Pinayuhan siya nitong huwag parusahan ang kanyang sarili para sa mga ginawa ni Lorena at huwag hayaang mabuo muli ang kanyang tiwala rito. Isang araw, habang tahimik na gumagawa ng mga handicrafts si Lorena sa loob ng kulungan, bigla na lang siya nilapitan ng isang kapwa preso na nakaalitan niya noong nakaraan. Nagkasagutan sila hanggang sa humantong sa pisikal na away. Sinabunutan si Lorena at halos masaktan pa ng husto. Ngunit
bago pa lumala ang sitwasyon, bigla na lamang siyang nahilo at naduwal. Agad siyang dinala sa klinik ng kulungan at doon natuklasan na siya ay buntis. Nabalot ng emosyon ang puso ni Lorena. Sa gitna ng kanyang pagkakakulong at pagdurusa, may bagong buhay na namumuo sa kanyang sinapupunan. Nang mabalitaan ito, hindi na nakatiis si Wilfred. Pumunta siya sa city jail upang personal na makausap si Lorena. Sa kanilang pag-uusap, doon ibinunyag ni Lorena ang katotohanan. Magkakababy na ulit tayo. Nagulat si Wilfred. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang balitang iyon. Magkahalong emosyon ang kanyang naramdaman. Galit, alinlangan, ngunit higit sa lahat, kasiyahan. Sa huli, nanaigang tuwa at excitement sa kanyang puso. Kailangan kong maging maingat. Hindi dapat ma-stress si Lorena, lalo na ngayon na may dinadala siyang bata. Bulong niya sa sarili. Samantala, si Gia naman ay tuluyang itinuring na basura ni Ronnie dahil pumalpak siya sa pagtatangkang tapalan ng pera si Mang Dolpo. Hindi na siya pinahalagahan ni Ronnie. Sa kabila ng lahat ng naitulong niya, wala itong halaga sa babaeng ambisyosa. Dahil dito, humingi na lamang si Ronnie ng tulong sa isa pa nilang kasabwat. Plano niyang halukayin ang nakaraan ni Mang Dolpo upang tuluyang sirain ang kredibilidad nito bilang saksi. At nang maganap ang sumunod na pagdinig, muling nagsilabasan ang mga bayarang testigo ni Ronnie upang siraan si Mang Dolpo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumulpot si Gian. Sa harap ng lahat, umamin siya. Ako ang inutusan ni Ronnie. Ako ang nagbigay ng pera kay Mang Dolpo kapalit ng pananahimik. Dahil sa kanyang pag-amin, agad na sumailalim si Ronnie sa investigasyon. Sa kanyang cellphone, nadiskubre ng mga otoridad ang mga text messages niya kay Dennis tungkol sa kanilang mga plano. Hindi lamang si Ronnie ang nadawit, kundi pati na rin si Dennis. Nang masuri ang itinatago nitong cellphone, natuklasan din ang mga voice messages ni Joy bago siya mapatay. Dito rin napagtanto ng pulisya na may matinding alitan doon sina Dennis at Joy, dahilan upang kitilin nila ang buhay nito at ipasa ang sisi kay Lorena. Lalong tumibay ang paniniwala ng lahat na inosente si Lorena at ang lahat ng paratang laban sa kanya ay pawang kasinungalingan lamang. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, panlilinlang at pagtatakip, unti-unting lumalabas ang katotohanan. Ang mga taong kasabwat upang sirain ang buhay ni Lorena ay isa-isang nalalantad. Kung iisipin mo, isa ka rin ba sa may mga kutob na may kinalaman si Dennis, ang matalik na kaibigan ni Wilfred sa pagkamatay ni Joy? Kung oo ang iyong sagot ay huwag kalimutang i-click ang like at subscribe button upang lagi kang updated sa mga susunod pang kaganapan. Maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga salubin at suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.